Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga tollgate. At totoo naman, malaki ang tulong nito. Mas mabilis at maalwan na pagbiyahe ng mga motorista inaasahan sa pagpapatupad ng One RFID. Enrollment ng One RFID maaaring gawin online. We or the panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. Reklamong inihain laban sa mga umano'y sangkot sa missing Sabongero case, didesisyonan na ayon sa Department of Justice. Given the foregoing circumstances and the strong indication of potential irregularities, misissue of public funds, our office has determined necessary to formally transmit this matter to the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Halos 2 bilyong pisong proyekto ng SunWest Construction ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa LTO ay imbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman. Trillanes, you are parking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Senator Bongo hinamon si dating Senator Antonio Trillanes na huwag ilihis ang issue at kasuhan ang mga totoong korap sa gobyerno. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo de Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. 3 proyekto sa loob mismo ng compound ng Land Transportation Office ang nakuha ng kumpanyang may kaugnayan kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nagkakahalaga ito ng nasa halos 2 bilyong piso. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, bagamat tapos ang mga gusali, hindi naman ito magamit dahil sa kakulangan ng mga equipment. Ito ang balita ni Benedict Samson. Given the foregoing circumstances and the strong indication of potential irregularities, misissue of public funds, our office has determined necessary to formally transmit this matter to the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Underutilized dahil kulang sa mga gamit. Ito ang natuklasan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao sa isinagawang audit sa 3 proyekto na ginawa sa loob ng LTO compound noong 2021. Una rito ay ang IT Hub Building. Pangalawa ang Road Safety Interactive Center Building na parehong halos tig 500 milyong piso ang halaga. At pangatlo ang Central Command Center na may halagang higit 900 million pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Kung susumahin ang 3 proyekto, aabot ang halaga ng mga ito sa halos 2 bilyong piso. Nadiskubre na ang mga proyekto ay ginawa ng joint venture contractor na LDLA Marketing and Trading Incorporated at SunWest Construction and Development Corporation na iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Yun nga po, unutilized, may malabong COA findings. Hindi na po siya supposed to be, buong Pilipinas po yan, 946 million. Hindi po siya gumagana Nung turn over sa amin, walang information kung ano yung bakit hindi gumagana. Wala po Ayon kay ASEC Lacanilao, February 2021 ang mai-award at simulan ng proyekto na natapos naman noong May 2022. Ito yung isa sa 3 palapag na gusali na itinayo ng SunWest Construction dito sa LTO compound. Natapos naman ang proyekto, ngunit sa loob nitong dapat ay IT Hub Building ay wala namang mga kagamitan na magagamit ang IT na sasailalim sa seminar dito sa LTO Central Office. Medyo napansin po ito ng COA, kaya po hanggang ngayon hindi po siya na-utilize. Kaya doon kami nag-imbestiga. Bakit? Ba't may mga building na unutilized? Hanggang sa nakita po namin itong mga ito. Kasi unang-una ma'am, itong IT, may mga gamit dito Wala po kaming mga nakikitang mga gamit Kaugnay dito ay inihahanda na ng LTO ang mga dokumento na kanilang isusumite sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at maging sa Office of the Ombudsman.
Samantala, ipauubayan na ng LTO chief sa independent body kung sino ang mga dapat habulin sa investigasyon sa maanumalyang proyekto sa loob ng LTO compound. Sa ngayon po, nag-gather lang po kami ng mga data, information, then ifo-forward po namin sa ICI para po sila po yung makapag-imbestiga dito. Actually, doon nga po nagagalit ang ating Pangulo, kaya nga po inatasan niya kami na tingnan kung sino yung mga kagaya ko, bago ho ako sa LTO, silipin mabuti yung mga irregularidad sa loob. Ngayon, pagdating naman po, kasi kita nyo, pera ng gobyerno yan, hindi yan na-utilize. At hindi ho birong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. Kaya napansin po natin kaagad. Humahanap naman ng paraan ng LTO para hindi masayang ang mga ipinatayong gusali. Kagaya ho ngayon, binubuo ko yung Special Operations Group under ASEC's office para ho, sabi ko nga sa inyo, magtuloy-tuloy yung mga operations namin sa Colorum, mga smuggled na sasakyan, unregistered na sasakyan. Yun po, malaking bagay ho yan kung magamit namin yung building na yan. Malaking tulong. Wala pang pahayag ang LDLA Marketing and Trading Incorporated at Sunwest Construction and Development Corporation sa isyung ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang House leader na posibleng maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kamara kung maisa sa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng House of Representatives. Sa kasalukuyan, iilang miyembro pa lamang sa minority bloc ng Kamara ang naglantad sa publiko ng kanilang SALN. Ito ang balita ni Rosalie Cos. And it's also one way of regaining the trust of the people. Sa totoo lang, napakasakit nung parang yung isang institusyon where you belong, just because of the actions of a few, madidemonize, no? Isa si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa handang maglabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay kahit wala pang ibinababang polisiya ang liderato ng Kamara kaugnay nito. Naniniwala ang mambabatas makatutulong ang public access ng SALN ng mga kongresista para maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Sa kasalukuyan, 8 miyembro pa lang ng minorya ng Kamara ang naglantad sa publiko ng kanilang SALN. Mahigit 15 milyong piso ang net worth ni Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw. Lagpas 13 million pesos naman ang kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno at higit 10 million pesos ang net worth ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Samantalang mahigit 3 milyong piso naman ang kay Akbayan Representative Dada Ismula. 2.24 million pesos naman ang kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Mahigit 1 million pesos si Gabriela Party List Representative Sara Elago. Nasa 1 million pesos naman ang net worth ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, samantalang 280,000 pesos si Kabataan Party List Representative Rene Co. Tinanong si Deputy Speaker Garin kung inaantay lang ba ng majority bloc si Speaker Bogie T na maglabas ng kanyang SALN para magsisunuran ang mayorya. Subalit ang sagot nito, I don't think so. Siguro nagkataon lang na una, budget hearing, no, busy lahat. Karamihan ng mga kongresista ay merong mga activities sa kanya-kanyang distrito. So I believe hindi intentional. I will confer with the other leaders of the House. Kasi syempre ang iba, lahat naman yan, hindi naman, alam mo yon, yung pagka wala kang tinatago, you're going to release. I believe ang nagiging isang nuance lang is minsan ginagamit sa mga kalaban, no, sa politika. Naniniwala naman ang House official, kailangan pa ring magtakda ng polisiya sa pagsapubliko ng SALN ng mga kongresista sa gitna ng suliranin sa fake news at misinformation. Ngayong araw, naglabas na rin ng kopya ng kanyang SALN sa social media post si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, isang independent member. Nagkakahalaga ang kanyang net worth ng 5.37 million pesos. Pero giit nito, hindi pa kasama sa kanyang SALN ang mga sasakyan, property sa Dasmariñas at cash na minana nito mula sa yumaong amang si PD Barsaga. Pero hindi pa ito na itatransfer sa kanyang pangalan. Nagkakahalaga umano ito ng 35 million pesos. Samantala,
Hati naman ang opinyon ng taong bayan sa tanong na sapat ba ang sali and reveal ng mga mambabatas para maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Wala na nangyari na di na nila pwedeng ibalik yun Kung may ibabalik man yun, siguro bilang na lang yung ibang taong magbabalik ng tiwala. Kahit papaano po, may transparency at saka malalaman po ng mga Pilipino na yung karapatan nila sa kanilang ari-arian po. Parang hindi na po siguro kasi parang ang tao wala nang tiwala sa kanila Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inibitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na dumalo sa pagdinig ng komisyon bukas October 22. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon ng ginagawa kaugnay ng flood control projects anomaly. Bukod dito, nakipagpulong na rin ang ICI sa Philippine National Police ngayong araw para naman sa field validation sa mga nasabing questionableng proyekto. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tomorrow, inimbita namin as resource person si Secretary Aldeguer Roque of the DTI. Inaasahang haharap bukas sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, nais nilang matanong si DTI Secretary tungkol sa sistema o trabaho ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB pagdating sa mga contractor sa bansa. We wanted to invite her to shed light on the systems and procedure with regard to the accreditation of contractors. Yung kanyang systems and processes with regard to, in connection with the function of the PICAB, paano sila nag-accredit, at the same time, ano ang composition nito. Kasama sa hinihingi ng komisyon sa DTI ay ang registration records ng mga contractor na posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Samantala, ibinahagi rin ng Executive Director ng independent body na nagkaroon sila ngayong araw ng Technical Coordination Meeting kasama ang Philippine National Police Engineers. Paliwanag ni Attorney Hosaka, may kaugnayan ito sa gagawin ng komisyon na field validation sa 421 ghost flood control projects. So we wanted to coordinate with them, discuss with them on the procedure and how we will go about this. Anong process, ano ang maaring technology na magamit namin. Dagdag ni Attorney Hosaka, kasama rin kaninang dumating at nakipagpulong ang PNP Scene of Crime Operations o SOCO. Ito aniya ay koordinasyon ng ICI at PNP. Kaugnay naman sa kung paano ang tamang documentation ng mga ebidensya, affidavit at iba pang dokumento o impormasyon na kanilang makakalap sa field validation na gagawin ng komisyon. Para sa ICI, nais nilang matiyak na ang mga ito ay katanggap-tanggap kapag dinala na nila sa korte. Kasi pinag-iisipan natin dito, ebidensya yung inaano natin dito. Ang turing natin doon is merong krimen na nangyari. So we had to be sure that the evidence to be gathered will be acceptable in court. So yun yung value nila kung bakit sila nandito. Samantala, handa naman ang komisyon na ipatawag o imbitahan ang iba pang personalidad na posibleng may kaugnayan sa mga nabanggit na anomalya. Ito aniya, lalo na kung may makuha silang sapat at matibay na ebidensya para imbitahin ng komisyon ang mga ito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng Department of Education o DepEd na mas mapapabilis na ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa ilalim ng pamumuno ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kasunod ito ng nabulgar sa budget hearing sa Senado na 22 classrooms lamang ang naitayo mula sa 1,700 na target sa taong 2025. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, babaguhin na nila ang sistema ngayon at kukunin ang tulong ng mga lokal na pamahalaan at maging ng pribadong sektor sa ilalim ng public-private partnership.
Sinabi ng kalihim na tila nawili ang DPWH sa flood control projects kaya napabayaan ang pagtatayo ng mga silid-aralan. Gusto na namin baguhin yung sistema dahil since 2018, tanging DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units, yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first-class municipalities, maybe even second-class na may kakayanan. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Hindi dapat ilagay lahat sa ayuda ang tinanggal na budget para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, maigi rin sana kung mabahaginan nito ang iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Okay na tayo magbawas, no? Especially mga floodgates, hanggat hindi na floodgate, yung mga flood control projects. Pero wag naman siguro ilahat dahil we still need infrastructure projects to stimulate the economic growth kasi yan ang may multiplier effect sa ekonomiya natin. Dapat makahabol ang bansa sa aspeto ng infrastruktura. Ito ang binigyan din ni Senador J.V. Ejercito matapos tapyasan ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Habang libo-libo pang proyekto sa panukalang pondo ng ahensya ang nakitaan ng red flags ng Senado na posibleng ibawas din sa natapyasan ng DPWH budget. Payag din ang mambabatas na ilaan sa ayuda ang bahagi ng mga pondo na tatanggalin sa DPWH. Gayunman, maganda rin na ilagay ito sa iba pang proyekto ng pamahalaan. Sabi ng Pangulo, yung mga flood control budget, idalagay na lang sa ayuda lahat. Pero ako po sana, wag naman sana lahat sa ayuda. Kasi wala hong returns to. And sa akin, kung sakali, sana a portion of it will be used still for infrastructure. Kung hindi man sa DPWH, pwedeng sa DOTR, halimbawa, para makahabol din yung ating infrastructure under DOTR naman. So at least meron itong balik sa ekonomiya, no? Yun ang proposal ko kung sakasakali. Paliwanag pa ni Senador J.V. Ejercito, madaling matukso kapag may cash. Kaya dapat din anyang magpatupad ng mga hakbang upang matiyak na mapupunta sa tunay ng mga mahihirap ang mga ayuda na ipamamahagi. Ako, marami akong information na na-receive na. I'm just collating yung mga affidavits, no? Whether AIX, AKAP, na halimbawa 8,000, ang nakukulang nila 3,000, 4,000. Saan napupunta yung iba? Diba? Ang tao, kahit na alam nilang yun ang dapat na makuha, kung walang-wala, pipirma yan kahit ano para lang kaysa wala. So, yun po, kaya hindi ako masyadong sang-ayon na lahat mapunta sa ayuda. Samantala, naniniwala rin sa Senador JV na dapat maglagay ng air units ang Philippine National Police o PNP sa iba't ibang lugar sa bansa. Aniya, mas madali ang responde sakaling magkaroon ng labanan na magagamit bukod pa sa surveillance. Well, nagulat din ako sa plano ng PNP and DILG, no, na parang gusto nila magastos daw kasi ang maintenance and upkeep of the air unit of maintaining yung mga present Airbus helicopters, Robinson, yung mga air unit. Pero ang sa akin kasi, kung we have to keep at par with all the police departments. So, halimbawa, ang Thailand, ang Malaysia, Indonesia, halos lahat meron silang air unit kasi kailangan yan, no? Maraming gamit ang air unit natin, no? Aside from surveillance, na kaya ng drone, pero Medivac, hindi naman kaya ng drone yan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ingat po sa pagtawid sa kalsada.
Isang pedestrian ang nabundol ng isang motorsiklo habang tumatawid sa Antipolo City. Agad namang tumulong sa biktima ang isang responder ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Resty Gosmo. Motorcycle crash. Dali, tara. Rumesponde ang ilang responder ng UNTV News and Rescue ang isang insidente ng motorcycle crash sa Calle 11, Barangay Kupang, Antipolo City, mag-aalas 9 ng gabi, October 20. Pansamantalang isinara ng barangay patrol ang daan sa pinangyarihan ng insidente dahil nakabulagta pa sa gitna ng kalsada ang isang lalaki matapos itong masalpok ng motorsiklo. Agad naman itong pinuntahan ng UNTV na responder kasabay ng pagtawag ng iba pang responder na malapit din sa lugar. Naunang nagbigay ng paunang lunas ang barangay responder ng datna ng grupo. Samantala, ini-assist naman ng UNTV na responder ang mototaxi rider na nakabangga sa biktima. Ayon sa 24 anyos na mototaxi rider na si Mark Salen, bumusina siya ng malakas sa tumatawid na biktima, ngunit inabot pa rin niya ito. Napadapa si Salen sa lalaki kaya nagtamo siya ng sugat sa ilong at mga gasgas na agad nilapatan ng lunas ng UNTV na. Matawid din siya, tapos hindi siya tumingin sa pataas. Pagbaba ko, pagbusin ako ng malakas, tumuloy pa rin siya, yung inabot. Wala masaan ito? Ayon naman sa kasama ng biktima na si Marcelino Sumalpong, patawid sila nang makita ang pabulusok na motor na nakabunggo sa kaniyang kasama. Tumingin mo na ako dun sa left side. Nasulip ako yung motor, pabulusok, mabilis. Ito naman si yung tayo ko. Puro sa ko, yung motor mabilis. Napatingala na lang siya, nung nabungko niya, likod niya. Yung monobila dito, tumama sa likod. Pagbagsak niya, balikat pa rin tumama sa kalsada. Gitna talaga, nangyayari. Hindi talaga nakatawid. Habang wala pang dumarating na ambulansya, ay patuloy na minomonitor ng UNTV na responder ang kalagayan ng mga pasyente katuwang ang barangay responder. Pagdating ng Barangay Kupang Rescue Ambulance, tumulong na rin ang UNTV na responder para maisakay sa ambulansya ang pasyente. Samantala, isinama naman ng barangay patrol ang mototaxi rider matapos itong malapatan ng first aid ng responders. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV na hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa mga motorista. Sinimulan na ang implementasyon ng One RFID All Tollways ngayong araw. Ibig sabihin nito ay isang RFID provider na lamang ang kailangan para makapasok sa lahat ng expressway sa Luzon. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Ilulunsad din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Epektibo na ang pagpapatupad ng paggamit ng isang radio frequency identification sticker para sa lahat ng toll expressways sa Luzon. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng One RFID All Tollways sa ilalim ng Toll Collection System Interoperability Project. Ibig sabihin, isang RFID provider na lamang ang gagamitin para sa mas maginhawa at walang abalang pagdaan sa alinmang toll plaza tulad ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway, Cavite-Laguna Expressway at iba pa. Kailangan na lamang mamili ang motorista kung auto-sweep o easy trip ang gagamiting RFID. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ito para mapabilis ang pila sa mga toll gate at hassle-free sa mga motorista. Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll gate. Totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Kapag dumaan ka ng Skyway o T-Plex, auto-sweep ang gagamitin mo. Kapag naman NLEX o EasyTex, easy trip naman. Ibig sabihin, dalawang card, dalawang account, dalawang load,
sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX, kaso nalimutan mo yung TPLEX. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa banding sa pamilya at sa trabaho. Para mai-enroll ang isang RFID, una, kailangan magparehistro sa website ng inyong napiling RFID service provider. Susunod ang pagpunta sa service center para maipatanggal ang hindi napiling RFID sticker. Pagkatapos ay maaari nang i-load ang napiling RFID account. Maita-transfer rin ang balansing halaga ng hindi napiling RFID account o maaari rin itong ma-refund. Ang One RFID ay optional lamang at maaaring panatilihin ang kasalukuyang setup ng 2 RFID stickers. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, itinaon nila ang pagpapatupad ng bagong sistema sa paparating na undas kung saan marami ang bibiyahe papunta sa kanilang mga probinsya. Nasubukan na rin anya nila ang One RFID system bago ito ilunsad. Again, may mga birth pains po to, no? We have to may stress test na po to. Ibig sabihin, nag-stress test kami bago namin nilunsad, gumagana. Baka meron lang mga small instances or little instances na baka pumalpak. Maaari po dahil kasi yung existing RFID natin, defective na, o baka check nyo naman, baka meron kayo negative balances. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Jose Arturo Tugade, walang kailangang bayaran ng mga motorista sa pagpapatupad ng One RFID. Pagkakataon rin ito para mapalitan ang mga depektibong RFID sticker. Ito pong programa natin will also give us an opportunity to check whether or not yung mga RFID stickers na nakakabit po sa mga kotse natin ay still readable. Yung mga iba po kasi because of wear and tear, init, ulan, araw, medyo hindi na po nababasa ng ating mga RFID cameras. So dito po sa pagkakataon na to, ang gagawin ng ating mga operators, yung mga napili nyo po na RFID providers, pag napansin po nila na yung RFID stickers nyo po ay kailangan na pong palitan, magkukusa na po sila, papalitan po nila at no cost po. Libre po yun, hindi po gagastos, hindi po sisingilin ang ating mga motorista. Buo naman ang suporta ng mga toll operators sa pagsusulong ng sistemang magpapagaan sa pagbiyahe ng ating mga kababayan. The analog here is the interconnection amongst the telcos, no? Which we've advocated in the beginning, and then now we're here. No? Kami dalawa ni MVP, full support for the tollways and all the infrastructure work para mapabuti ang bayan natin. Salamat po. Para sa ilang motorista, malaking pakinabang sa kanila na isang RFID na lamang ang gagamitin sa mga expressway sa Luzon. Maalwan sa amin dahil instead na dalawa, papuntang south at papuntang north, isa na lang. Napakaganda, napaka-convenient. Kasi ako nagtatravel ako ng pa-north din Tarlac. Sa Tarlac ang asawa ko. Minsan nagkakamali ako ng nakukuhang card na iaabot sa teller. Hassle, nagdadrive ka pa. Talagang maganda kasi iwas aksidente, tsaka convenient talaga. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Nakatakdang gumawa ng kasaysayan si Sanae Takaichi bilang kauna-unahang babaeng magiging Prime Minister ng Japan. Ang 64-year-old conservative leader ay itinuturing na Iron Lady ng Japan at kilala bilang tagahanga ni dating Prime Minister o British Prime Minister Margaret Thatcher. Matapos maging leader ng Liberal Democratic Party, tiyak na ang kanyang pagkapanalo sa parliamentary vote ngayong Martes. Kasama sa mga hamon na kakaharapin ni Takaichi ang mabagal na ekonomiya ng Japan, alitan sa loob ng partido at ang relasyon ng Japan sa Estados Unidos. Itinuturing ang kanyang pag-akyat sa pwesto bilang makasaysayang hakbang para sa bansa na matagal nang pinamumunuan ng mga kalalakihan.
Sinimulan na ng mga construction crew ang demolition sa bahagi ng East Wing ng White House bilang paghahanda sa pagtatayo ng bagong $250 million ballroom ni US President Donald Trump. Ayon kay Trump, ang bagong 90,000 square foot ballroom ay magsisilbing lugar para sa malalaking state dinners at iba pang okasyon na dati ay ginaganap sa tent. Makikita umano sa proyekto ang modernisasyon ng East Wing na matagal nang pangarap ng mga naging pangulo. Ang ballroom ay popondohan ng mga generous patriots sa pribadong sektor tulad ng Apple, Meta at Lockheed Martin. Nagpahayag naman ng pangamba ang ilang eksperto sa kakulangan ng transparency sa disenyo at lawak ng konstruksyon sa makasaysayang gusali. Samantala, tiniyak ni US President Donald Trump na nananatiling maayos ang relasyon ng Amerika sa China. Kasabay nito, inihayag din ni Trump na ayaw ng China na sakupin ang Taiwan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni James Hilario. I think we'll be just fine with China. China doesn't want to do that. Ito ang naging pahayag ni US President Donald Trump nang tanungin siya tungkol sa posibilidad ng paglusob ng China sa Taiwan. Ayon kay Trump, nananatiling matatag ang ugnayan niya kay Chinese President Xi Jinping at tiwala siyang walang agresibong hakbang na gagawin ng Beijing laban sa Taiwan. Itinuturing ng China na bahagi nito ang Taiwan at sa naging ulat ng Pentagon, target umano ni Xi na sakupin ito sa taong 2027. Ngunit ayon kay Trump, hindi niya nakikitang mangyayari ito sa kasalukuyan. I don't see that at all with President Xi. I think we're going to get along very well as it pertains to Taiwan and others. Now, that doesn't mean it's not the apple of his eye, because probably it is, but I don't see anything happening. Hindi man direktang sinabi ni Trump na gagamit siya ng pwersa upang ipagtanggol ang Taiwan, binigyang diin naman ito na alam ng China ang military capability ng Estados Unidos. First of all, the United States is the strongest military power in the world by far. It's not even close. Not even close. We have the best equipment, we have the best of everything, and nobody's going to mess with that. Kasabay nito, inihayag ng Pangulo na layo niyang makamit ang patas na kasunduan sa China at naniniwala siyang magiging maganda ang magiging takbo ng ugnayan ng dalawang bansa sa darating na panahon. But we're going to have a fair deal. I want to be good to China. I love my relationship with President Xi. We have a great relationship. Nakatakdang magharap sina Trump at Xi sa South Korea sa nalalapit na Asia-Pacific Summit. Ito ang kanilang unang pagkikita sa ikalawang termino ni Trump. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binalaan ni US President Donald Trump ang Hamas na tatapusin niya ang militanteng grupo kung lalabag sa ceasefire deal na inirekomenda ng Estados Unidos sa Gaza. Kasabay nito, hiniling ni Trump na itigil na ng Hamas ang mga isinasagawa nitong pagpatay sa harap ng publiko at ang iba pa nitong mararahas na gawain. Giit pa ng US President, hindi niya planong magpadala ng military forces mula Estados Unidos pero maaaring maging marahas ang tugon ng US kung hindi tutuparin ng Hamas ang kasunduan sa tigil putukan. Humina na umano ang Hamas at nawalan na ng suporta mula sa iba't ibang grupo kaya hindi na mahirap para ito ay wakasan kung kakailanganin. We made a deal with Hamas that they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. Natapos na ni dating US President Joe Biden ang isang round ng radiation therapy para sa kanyang aggressive prostate cancer na kumalat na hanggang sa kanyang buto. Sa Instagram, ibinahagi ng anak niyang si Ashley Biden nang patunugin nito ang kampana na simbolo ng tagumpay at pag-asa ng mga pasyenteng sumasailalim sa cancer treatment. Sa kanyang caption, pinuri ni Ashley ang kanyang ama para sa tapang nito at nagpasalamat sa mga nurse at doktor na tumulong sa kanya o sa kanilang pamilya.
Bagamat malaking hakbang ito sa pagaling ng dating Pangulo, nilinaw ng mga doktor na hindi pa tapos ang gamutan ni Biden at kailangan pang obserbahan ang kanyang kondisyon. At ngayong taon nang inanunsyo ng kampo ni Biden na may metastasized prostate cancer ang 82-year-old former president at Setyembre nang sumailalim siya sa skin cancer surgery. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Mayroon umanong hocus-pocus o pagmamanipulang nakita ang Land Transportation Office o LTO sa dokumento ng 13 luxury vehicle ng mga Diskaya. Kaya naman magsasagawa ng investigasyon ng LTO at maging ang Bureau of Customs laban sa kanilang mga tauhan na sangkot sa anomalya. Samantala na i-turnover na sa BOC ang luxury vehicle na pagmamay-ari ng isang Korean national na nahuli na LTO noong nakaraang linggo dahil sa hindi pagkakabit ng plaka at pagmamaneho ng walang lisensya. Ito ang balita ni Benedict Samson. So nakita namin po dun sa based on our record sa system na meron pong mali, meron pong ginawang hocus-pocus sa dokumento. May pagmamanipula sa dokumento. Ito ang natuklasan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa 13 luxury vehicles sa pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kinumpiska na ng Bureau of Customs. Initially po dun sa 13, yung 13 vehicles po, pero yung iba tinitingnan din po natin yung mas malaliman po doon. Pero malaking bagay po na nandyan ang Bureau of Customs kasi mabilis po yung aming coordination sa kanila. Kasi sa amin sa LTO, yung system na registration, pero yung malaking bagay dito yung sa taxes kasi hindi namin alam yon, kaya malaking bagay nandyan po ang Bureau of Customs. Mabilis po namin nalalaman, na-advisean kami. Ayon naman kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ibinilin sa kanila ng ICI na wag munang ibalik sa mga Diskaya ang iba pang mga mamahalig sasakyan nito. Yung 17, sangayon sa pag-uutos sa amin ng ICI, wag din muna yan dapat ibigay sa pamilya ng Diskaya dahil may gusto pang tingnan dyan ang BIR at ang ICI mismo kung saan galing ba yung pinagbilihan niyan. Dahil sa nadiskubre, parehong magsasagawa ng investigasyon ng LTO at BOC sa kanilang mga tauhan na sangkot umano sa manipulasyon. Samantala, formal lang na i-turnover ng LTO sa BOC ang nakumpiskang Lamborghini sa isang Korean national sa bahagi ng BGC Taguig City noong nakaraang linggo. Ayon sa LTO, nadiskubre na kahit matagal na itong may plaka ay hindi ikinakabit na may-ari at wala ring lisensya ang driver nito. Inaalam na rin ng LTO at BOC kung paano ito naipasok sa bansa. Eventually, kagaya ng mga ibang smuggled cars, ito ay papasok doon sa seizure proceedings din namin. At kung meron pagkakamali, again, ang mga tao ng BOC, masasama yan sa ating iimbestigahan. Kasabay na ito ng mga iba pang mga sasakyan. Mukhang sinadyang linlangin, ma'am, kasi unang-una, doon po sa aming sa system po ng LTO, yun pong mga papeles na from Bureau of Customs nakalagay invalid. So pag invalid, maraming pong pwedeng tingnan yan, maaring may maling prosesong ginawa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tapos na ngayong araw ang preliminary investigation o pagdinig sa mga reklamo na isinampa sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng missing sabongeros. Kapwa naman umaasa ang kampo ng biktima at respondents na magkakaroon ng desisyon pabor sa kanila. Ito ang balita ni Dante Amento. We or the panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. Submitted for resolution o hihintay na lamang ang desisyon sa mga reklamo kaugnay ng missing sabongeros. Maaaring i-dismiss ang reklamo o kaya ay may probable cause o batayan upang iakyat at maisampa sa korte ang kaso. Tinapos na kanina ng panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa mga reklamo tulad ng kidnapping with serious illegal detention at multiple murder laban sa mahigit 60 akusado. Kabilang narito ang negosyanteng si Atong Ang, celebrity na si Gretchen Barreto at ang whistleblower na si Julie Patidongan.
Ayon sa head ng panel na si Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, sinabi ng mga complainant na hindi na sila maghahain ng sagot sa counter affidavit o kontra sa laysay na mga inireklamo. Dagdag pa nito, karamihan sa mga inireklamo tulad ni Ang at Barreto ay may counter affidavit. Sa ilalim anya ng rules, may 2 buwan ang panel of prosecutors para maglabas ng desisyon. We'll try to resolve the case as soon as possible within the period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Because there are a lot of documents submitted attached to the counter affidavits of the respondents. Kaugnay nito, umaasa ang kampo ng mga respondent na magiging paborable sa kanila ang desisyon ng panel. Ayon sa abogado ni Atong Ang, walang matibay na ebidensya ang prosekusyon. The evidences submitted do not have enough credibility, enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. Nais din ng kampo ni Ang na ibalik sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mga reklamo at muling buksan ang investigasyon. Samantala, ang kampo ng mga biktima ay naniniwalang sapat ang ebidensya para magkaroon ng kaso sa korte. Maging ang whistleblower na si Patidongan ay naninindigang may mabigat na ebidensya, partikular laban kay Atong Ang. Naniniwala kami sa integridad, sa probity, sa uprightness ng Department of Justice, ng panel ng prosecutors, that they will uphold the rule of law. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huwag lumihis sa katotohanan. Ito ang mensahe ni Senador Bongo kay dating Senador Antonio Trillanes IV matapos maghain ng reklamo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Senator Go, ang mga tunay na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang dapat habulin at panagutin. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. To Trillanes, you are king at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Maling tao ang sinisisi. Ito ang balta ni Senator Bongo kay former Senator Antonio Trillanes IV matapos siyang sampahan ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Ayon kay Senator Bongo, lumang mga paratang na ang ginagamit ni Trillanes at maituturing na diversionary tactic upang ilihis ang atensyon ng taong bayan sa mga totoong sangkot sa flood control scandal. Hamon nito kay Trillanes, kasuhan ang mga opisyal ng gobyernong nadidiin ngayon sa isyu ng korupsyon na aniyay kilalang kilala rin ng dating senador. Sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Patong-patong na reklamong paglabag sa Plunder Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials ang isinampa ni Trillanes laban kay Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaninang umaga dahil umano sa nasa 200 o katumbas ng higit kumulang 7 bilyong halaga ng mga government infrastructure project contracts na ibinigay sa CLTG at Alfrego Builders. Ang mga kumpanyang ito na pagmamay-ari ng ama at kapatid ng senador ay nangyari umano karamihan sa panahon ni former President Duterte. Bagay na labag sa batas dahil sa conflict of interest. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Bukod anya sa documentary evidences, ang pagiging special assistant nito kay FPRRD ay isa pang basihan kung paano nito kayang impluwensyahan ang paggagawad ng mga kontrata sa pamamagitan ng joint ventures. Si Bongo,
Kasi siya yung central figure doon sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Mariin naman itong pinabulaanan ni Senator Bongo. Anya nang naging special advisor siya noong Duterte administration, hindi kailanman tumapak sa palasyo ang sinuman sa kanyang mga kamag-anak. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observe delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin. Giit ng senador, wala na sa kapangyarihan niya kung mga negosyante ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Samantala, hinikayat naman ng senador ang Independent Commission for Infrastructure, Department of Public Works and Highways at Office of the Ombudsman na panagutin na ang mga tunay na sangkot sa flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At tuloy ang apela ng airport workers sa Independent Commission for Infrastructure na silipin ng umano'y trilyong pisong kasunduan para sa modernisasyon ng NAIA. Ayon sa grupo, dapat isama sa prioridad ang ICI ang naturang proyekto na umano'y tila mas malaki kumpara sa issue ng flood control projects. Ito ang balita ni Mia Alonso. Sa umpisa pa lang po may irregularity na eh. Yung pong walang consultation sa mga stakeholder, lalo na sa mga empleyado, mga manggagawa. Yung mga stakeholder sa loob ng airport, di po nila kinausap yan. May mga senyales ng irregularidad. Ito ang giit ng grupong puso ng NAIA na binubuo ng grupo na samahan ng manggagawa sa paliparan, bukluran ng manggagawang Pilipino at ilan pang non-government organization. Apila ng grupo na isama rin sana ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang umano'y mga nakikitang palatandaan ng irregularidad sa naging deal na modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport sa San Miguel-led New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Ayon sa grupong puso ng NAIA, hindi umano natupad ng NNIC at MIAA ang bahagi ng public-private partnership deal na nagsasaad ng pagkuha ng independent consultant na siyang magtitiyak ng transparency at maayos na pangangasiwa sa proyekto. Noong pong ginawa itong kontrata na to, dapat po ayon sa PPP guideline, meron pong tinatawag na consultation. Hindi po ginawa iyon. Meron pong tinatawag na transition plan. Wala po silang nilabas na gano'n. At bakit? Kung kailan nag-take over ang NNIC, saka lumabas yung bagong rates. Sobrang taas. Bakit? Kung sadyang kailangan ng NIA na i-increase ang rate, bakit hindi noong araw? Giit ng grupo na hindi sila tutol sa modernisasyon ng mga terminal, subalit nakikita na lang hindi nagiging pabor sa publiko ang kasunduan. Sa kabila umano ng privatization ay nagkaroon pa ng malaking pagtaas sa singil na wala pa umanong nakikitang malalaking pagbabago o pagpapaunlad sa proyekto. Kamakailan ay nag-anunsyo ang NAIA ng fare hike kung saan mula sa 550 pesos na international fee ay tumaas ito sa 950 pesos, habang ang domestic fee naman ay nag-increase sa 390 pesos na dating 200 pesos lamang. Kung ang mga flood control project, gagawan po pa ng budget yan eh. Every year, mag-iisip pa yung mga kongresista ng insertion, pagdidibatihan pa, diba? Magkakaroon pa ng ilang mga proseso, meron pang mga public hearing. Ito wala eh. Talagang approve. In record time, itong the fastest PPP project na ginawa nila, and all under the shadows, walang konsultasyon. And ang mas masahol pa dito, ang singil dito ay everyday. Everyday sila nga mangungulekta ng mga pera sa mga sumasakay.
Samantala, kaninang umaga ay inanunsyo ng pamunuan ng NAIA ang pagbubukas ng Mezzanine Food Hall sa Terminal 3, isang bagong dining area na tampok ang iba't ibang kainan mula sa mga bakery hanggang sa fast food chain. Itinuturing ito bilang isa sa mga naisakatuparang proyekto ng paliparan makalipas ang isang taon. Sa kabila nito, patuloy namang sinusubukan ng UNTV News and Rescue na makuha ang panig ng Manila International Airport Authority hinggil sa isyong ito. Samantala, sa pagkipag-ugnayan ng UNTV sa NUNAIA Infrastructure Corporation o NNIC, sinabi nitong maglalabas ng official statement ang korporasyon ngayong araw hanggang bukas patungkol sa nasabing usapin. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kailangang ipag-utos ang mandatory wearing of face mask ayon kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo sa gitna ng flu season. Sa isang panayam, sinabi ni Asek Domingo na kailangan munang i-consider ang severe hospitalization at pagdami ng pasyente sa mga intensive care units sa mga ospital bago magdesisyon sa mandatory na paggamit ng face mask. Noong linggo, naglabas ng executive order ang lalawigan ng Quezon para ipag-utos ang mandatory wearing of face mask sa mga indoor setting at open areas na hindi nasusunod ang social distancing. Kaugnay ito ng pagdami ng kaso ng mga sakit gaya ng ubo, sipon at pneumonia. Matapos mag-viral sa social media ang video ng isang bus driver na binubugbog ng isang motorista sa Cavite dahil sa traffic altercation, wala na daw intensyon ang driver na ireklamo at sampahan pa ng kaso ang nambugbog sa kanya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nag-trigger lamang po yung insidente, yung road rage na tawag, numasagi po ng driver na babae na nasakay po ululan ng Hilux, nasagi niya yung bus at nung tumabi yung bus, bumaba po yung driver at minura niya at nag-react po yung kanyang asawa. Kita sa CCTV footage ang galit na motoristang ito sa matandang driver ng isang bus sa Cavite. Base sa report, nasagi ng Hilux na dinadrive ng babae sa video ang nasabing bus noong Sabado. Minura umano ng bus driver ang babaeng driver ng Hilux kaya't hindi nakapagtingpi ang asawa nito. Bumaba ito ng Hilux at binugbog ang driver ng bus kahit hindi ito lumalaban. Ang biktima po rito, lumalabas po ay yung driver po ng bus na kung saan nagkaroon po siya ng injury. Siya po ay 52 years old. At ang suspect naman po natin, ito po ay yung businessman na 33 years old na sakay po ng Toyota Hilux. Gusto lang po linawin na ayon po sa report ng Cavite PPO, ang nagmamaneho po dito hindi po yung lalaki, kundi po yung kanyang may bahay. Sa kabila ng mga tinamong sugat, wala na daw intensyon pa ang driver ng bus na magsampa ng kaso laban sa mag-asawang motorista. Ayon din po sa hepe ng silang, nasettle naman po kinabukasan yung kaso at nag-execute po ng affidavit of no interest to file criminal charges yung pong driver ng bus. Subalit, may kasunduan ani nga ang dalawang panig. Nasasagutin ng may-ari ng Hilux ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa driver ng bus. May kasunduan po sila na yung kanyang medical treatment at yung kanyang moral damages amounting to 40,000 po ay babayaran. Kasama rin po yung pagpaparepair nung nasira doon sa bus na aabot po ng 18,000. Ang Land Transportation Office, ipinatatawag ang driver ng Hilux sa Biyernes upang magpaliwanag. Inilagay na din sa alarma ang Hilux na may plakang NDQ 2345 habang sumasailalim sa investigasyon. Pinatawan din ng suspensyon na 70 araw ang lisensya ng babaeng driver nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala ng sampina ang Office of the Ombudsman sa mga individual na nasasangkot sa flood control scandal. Kaugnay ito ng nalalapit na preliminary investigation sa reklamong unang naisampa kaugnay ng kontrobersiya. Tiniyak naman ni Ombudsman Remulla na hindi tatagal ng 2 buwan ang paunang investigasyon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live.
Magandang gabi, Ivan. May ibinigay bang timeline o deadline ng Ombudsman para tugunan ng mga sangkot sa flood control scandal ang kanilang matatanggap na sabina? Yes, June, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, bibigyan nila ng 10 araw yung mga nasasangkot na individual sa flood control scandal na magsumite ng counter affidavit dito sa Office of the Ombudsman o sagutin yung mga reklamong ipinupukol sa kanila. Opisyal nang bubuksan sa Huwebes ang preliminary investigation sa unang 6 na flood control cases na nakahain ngayon sa Office of the Ombudsman. We're composing the teams already at by Thursday, we will start the preliminary investigation of the cases, the flood control cases filed by the DOJ and the other cases filed by Secretary Dizon and the ICI. Umpisahan na natin yan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang mga iniugnay sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan ay padadalhan na rin ng sapina sa Huwebes bilang bahagi ng pagsisimula ng preliminary investigation sa mga kasong ito. Kasama sa mga inaasahang tatanggap ng sapina ay sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, maging ang kontraktor na si Sally Santos. Ang gusto namin 60 days tapos ang PI 60 days. Ang fact-finding 60 days. Ang PI 60 days when necessary. Ayon kay Remulla, asahan na mas mabilis ang paggulong ng mga kaso sa Ombudsman, lalo na sa prioridad ngayon na maanumalyang flood control projects. Anya, tatagal na lang ang mga susunod na evaluation ng 72 hours at tatapusin agad ang fact-finding at preliminary investigation sa loob ng 60 araw. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng hindi kumain ng 2 buwan ang isasagawang preliminary investigation na sisimulan sa Huwebes. Can we expect po ba na less than 60 days na magiging PI dun sa 6 na flood control? Posible. Kasi nga, ano na yan eh, pagka-present yan, pag nag-umpisa ang PI, patatawag na nila eh. Mag-i-issue na sa PINA para mag-file ng counter affidavit based on the statements contained doon sa complaint. At mula doon ay pwede na i-join ng issues eh. Kaya naman malinaw pa rin anya ang target na may mga kaso nang nakasampa sa Sandigan Bayan o mga partikular na regional trial courts sa susunod na buwan. Yes, by November. Didikdikin natin yan na lalong madaling panahon ay magkakaso na tayo na umaandar sa Sandigan Bayan o kaya sa RTC kung sino man ang mayroong jurisdiction dito. June, batay sa nakagawian, tumatagal ng 1 taon yung mga preliminary investigation na hinahawakan ng Office of the Ombudsman. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, babaguhin nila ang ganitong gawi at mas pabibilisin ang paghawak o pagsasagawa ng mga investigasyon. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Halos pareho ang estilo ng pagpapakalat ng maling impormasyon ang Chinese Communist Party at ng ilang individual sa bansa na layuning siraan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, pinag-aaralan pa nilang mabuti kung may kaugnayan ang mga ito sa isa't isa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. What is clear here is it's the same methodology. The use of disinformation or malign influence, whether in the maritime domain by the Chinese Communist Party or by some groups of our MUP retirees. Pareho umano ang pattern na ginagamit ng Chinese Communist Party at ng ilang individual sa bansa na nais sirain ang reputasyon ng sanaang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy B. Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng Philippine Sea, kung ang China ay nagpapakalat ng maling impormasyon gaya ng pag-angkin sa ating teritoryo at ang pinagong pagdeklara ng Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Ito rin ang estratehiyang ginagamit ng ilang individual sa bansa. The Chinese Communist Party uses this information
or malign influence to advance their illegal claims in the West Philippine Sea. This includes the 9-dash line, the Chinese Coast Guard law, the recent pronouncement on a nature reserve, and the other false narratives. In the domestic scene, the same tool is used by certain persons or groups to discredit the AFP and to erode social cohesion. Inihalimbawa ni Trinidad ang tangkang paggamit sa mga retiradong opisyal ng militar at uniform personnel upang siraan ng AFP. Kaya panawagan niya sa mga retirado na huwag magpagamit sa mga nagnanais lamang na maghasik ng kaguluhan para sa sariling interes. Recently, there was an attempt to agitate some of the members of our MUP retirees to organize them and eventually mobilize them against the AFP. We call on our MUP retirees to help protect their ranks from certain individuals who deliberately distort the truth for their own ulterior motives. Let us be cautious so as not to become victims of this information, whether in the maritime domain or in the internal setting. Sa ngayon, wala pang direktang ebidensya na may kinalaman ng China sa lokal na pagpapakalat ng maling impormasyon. Mariin namang itinanggi ng AFP ang kumakalat na issue na umano'y banta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggalin ang pensyon ng mga retiradong opisyal ng sandataang lakas. Ayon sa AFP, walang katotohanan at malisyoso ang mga akusasyon sapagkat patuloy ang suporta ng pamahalaan sa kanila at sa kanilang mga benepisyo. A military pension is an earned benefit, granted only after at least 20 years of honorable and loyal service to the nation. This is protected by law and cannot be arbitrarily withdrawn. Maaaring matanggalan lamang ng pensyon ng isang retiradong opisyal kung may final conviction ito sa mga kasong may kinalaman sa moral turpitude, gaya ng rebelyon, sedisyon o kudeta, alinsunod sa Presidential Decree 1638. Paalala ng AFP sa publiko, huwag magpapakasangkapan sa mga maling impormasyong kumakalat sa social media na maaaring magdulot lamang ng kaguluhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa makasabay sa world standard ang lokal na produksyon ng asukal sa bansa ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Isa sa isinusulong ngayon ng ahensya ang rebisyon sa Sugarcane Industry Development Act of 2015 o SIDA Law upang masuportahan ang mga local miller ng tubo para sa modernisasyon sa pagproduce ng asukal. Ito ang balita ni JP Nunez. Malayo pa po tayo sa world standard po sa efficiency ng sugar mills. And if maayos natin to po, ang laking tulong to sa magsasaka natin. Kulang pa sa modernisasyon ang sugar milling o paggawa ng asukal sa bansa para makasabay sa world standard. Ayon kay Sugar Regulatory Administration, Administrator Pablo Ascona, sa ngayon, nagiging mabilis lang ang modernisasyon ng sugar milling sa mga lugar na mataas ang kompetisyon sa industriya ng asukal, gaya ng Negros Occidental at Negros Oriental. Ayon kay Ascona, isa sa mungkahin nila ang pagkakaroon ng amyenda sa Sugarcane Industry Development Act of 2015 o SIDA Law upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ng tubo. Nais ng ahensya na maisama sa mga mabibigyan ng tulong ng gobyerno ang mga sugar mills and refineries. Layon nito na makapagbigay ng financial support ang SRA sa pagbili ng mga equipment o pasilidad upang mas mapataas ang produksyon ng paggawa ng asukal sa bansa habang bababa naman ang production cost ng mga magtutubo. Tatlong klase anya ng asukal ang dinadala sa merkado. Ang raw sugar na pinoproduce ng mga magsasaka, refined sugar na pinoproseso ng mga sugar mill, at ang butler's grade o premium na klase ng asukal na ginagamit naman ng nasa beverage industry. Nasa 40% lang anya ng kabuuang butler's grade ang kayang i-produce sa bansa. Kaya kailangan pang mag-angkat ng Pilipinas ng ganitong klase ng asukal sa ibang bansa.
yung capacity to produce Butler's Grain refined sugar po sa Pilipinas ay talagang kulang. Kahit po kompleto na po tayo sa raw sugar, pinaganda na natin yung production, self-sufficient na talaga sana, kulang po yung refineries natin para mag-produce ng Butler's Grain. So ito po ay one of our tasks, no, sa ngayon. Ipapasok namin to sa SIDA amendments. Samantala, tiniyak naman ng SRA na may sapat na supply ng asukal ang bansa sa holiday season at hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Ito'y kaugnay ng kautusan na palawigin ang import ban ng mga asukal hanggang 2026. Sa ngayon, mayroong nasa 4 million bags ng Butler's grade sugar ang nakastock sa mga warehouse. Ayon kay Ascona, kung magkakaroon man ng biglaang pagtaas sa demand ng asukal at kakapusin ng supply, ay magpapatawag na lang sila ng pagpupulong kasama ang stakeholders. So, kompleto po yung reserve stocks natin and ongoing yung local manufacturing po natin. So, siguradong-sigurado po wala tayong shortage na mangyayari. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na po ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Martes. Salamat po at shoutout kina Melchor Ococad, Renmix Motovlog at Christine Valerio. Maraming salamat din kay Kaloy Arcilia Lentino, Marlin Espinosilla at AJ Jikjik Pestanyo. Samantala mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayo nais pambalikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto 4:20 na nagsasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.